And start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. Magandang gabi mga kalapida. Ba't kaya hindi matapos-tapos tong issue ng ano na to, no? Ng, ang tawag dito, maleta. No? Sa tingin nyo, bakit? Meron talaga silang kinakarak na code dito para ano yun, no? May gusto sila talaga matuklasan, no? Ang makakapagsabi lang yan talaga si Rapi Tulfo. Okay. Ito yung ano, hindi yan yung konteksto natin. Pero kukuha lang tayo dito sa konting script or konting opinion ni Attorney Claire sa video na to hingil. Yun, in the beginning. Kukuha lang tayo ng konting opinion ni Attorney Claire dito. Kasi ito yung topic natin. Bakit madalas si idol nila ano ba maganda? Nababatikos at nakikriticize? Parehas lang yun, no? Bakit madalas mabatikos or English nakikriticize o napapahiya minsan, 'di ba? Namamak ng mga critics niya, ng mga kahit hindi nga critics minsan nakikita na rin siya, 'di ba? Na may mali na rin ginagawa. Sa tingin nyo, bakit kaya? 'Di ba? Bago tayo magbigay ng opinion, pakinggan muna natin yung sasabihin ni Attorney Claire Castro. Play natin. 1 million ibibigay. Parang hindi siya masaya, oh. Tingnan mo yung mukha niya. Ito yung sa 1 million, Pero ang magiging topic natin dito, 'di ba? Sabi ko sa inyo, bakit nagmumukhang T? At bakit tinatawag na syunga-syunga or mahina utak? Hindi naman ako nagsabi nun, 'di ba? Mga dating senador din, mga abogado rin na nagsasabi nun. So bakit nagtatawag si Rafi Tulfo ng ganon? So yun yung aalamin natin. Pakinggan natin ulit. Tuloy natin to. Pagbasta natin si Atty. Freddy Villamor, na bidang-bida noon sa umpisa pa lang ng makasaysayan Bidang-bida daw dati noon si Attorney Freddy Villamor nung simula pa lang. ito. Nasayang lahat kasi. At naging walang kwenta ang efforts at conditions na inilahad niya para Nasayang daw lahat ng effort pati conditions na sino naglahad? Si Attorney Freddy Villamor kasi client niya tong babae. Okay? Pero naalala niyo isang video ko, sabi ko, no? Si Attorney Villamor, client niya yung babae. Tapos itong si Attorney Abu, client niya tong mga kumuha ng maleta. 'Di ba? Parang ano ba 'to? Doon pa lang sa akin doon pa lang sobrang red flag na. Pero bigay na natin yung benefit of the doubt kay Attorney Claire. Ito nga. Ito na nga yung tungkol kay Attorney Villamor. Tuloy natin. ang drama na ito. Nasayang lahat kasi. At naging walang kwenta ang efforts at conditions na inilahad niya para masolve ang kasong ito. Iyan ay yung inihirit niyang kondisyon na hanggang maaresto. At hanggang masampahan naman ng kaso, ang hirit Hanggang maaresto at masampahan ng kaso, 'di ba? Sino yung kumuha ng maleta po? nating bida. Na tama naman. Sana para sa ikalulutas ng kaso. I Okay. feel for him. Kay Atty. Villamor. Na wala na siyang I feel for him kay Attorney Villamor. So, ibig sabihin tama yung ginagawa ni Attorney Villamor. noon kung bakit ganito ang kinalabasan ng ending ng issue na ito. Bakit? Para siyang biglang natalo sa kaso ng kliyente niyang si Miss Maricol Flores nang biglang sumulpot sa eksena si Atty. Abu. Nang biglang pumasok si Attorney Abu, syempre, labanan na abogado. Kaya lang, abogado ng RTIA versus abogado ng RTIA. Sinong mas matimbang kay idol nila? Tuloy? The man who took the million worth of luggage. Natalo na, talagang pinagbayad pa agad ng 1 million in cold cash, on the spot, in a dramatic fashion. Inilatag si Babaw ng mesa in front of the camera, seen by the whole world. As promised daw. Promise is a promise. And proudly saying, unfortunately, paano naman yung original promise? Make it 1 million. 1 million pesos kung sino man sa manonood ngayon makakapanood nito na makapagtuturo kung sino yung lalaking yon. Parang ayaw nila no? Pasampahan na ng kaso.
and then meron siyang 1 million. Balik. Makapagtuturo kung sino yung lalaking yon at masampahan na ng kaso. And then meron siyang 1 million. Very clear. Akong testigo. Testigo yung mga netizen natin na Ikaw yung testigo, ikaw din yung bumali sa salita mo. Tuloy. ngayon nakikinig. Okay, 1 million. Hanggang arrest, sir, hanggang arrest. Hanggang arrest. Siyempre. Hanggang arrest. Yun yung ano ni Atty. Villamor, ha? Hanggang arrest. Hanggang arrest. Attorney. Hindi na Senator. mahuli. May flash yung muka and then mahuli. Ma-flash yung muka hanggang mahuli. Okay. Hanggang sa maaresto. Ops, okay. Doon na natin puputulin kasi humingilan tayo ng konti kay Atty. Claire. Ngayon, balik na tayo sa topic natin. Bakit natatawag na mahina or syunga-syunga or bakit ang daming sumasablay na desisyon ni idol nila? Simple lang. Napapaligiran siya ng mga panilyang abogado. Pero once na nagsalita si Raffy Tulfo, tiklop lahat. Once na nagalit siya, tiklop lahat. Kahit mali na yung ginagawa niya, pagka kailangan nyo masunod sa mga tao niya, tiklop lahat. Kahit mali na yung ginagawa niya, walang magawa yung mga tao na nakapaligid sa kanya. Ito yung magandang example. Si Atty. Villamor mismo. 'Di ba? May nagawa ba si Atty. Villamor? Wala. Bakit? Dinisisyon na ni Raffy Tulfo. Bakit yes idol lahat ng yes sir lahat ng abogado niya sa RTIA kahit mali na yung ginagawa? 'Di ba? Kasi kailangan siya yung bida, kailangan siya yung masunod. So kaya minsan kahit nagkakamali siya, walang magawa din yung mga tao eh. 'Di ba? Sino naghuhulog sa sarili niya? Siya. Sarili din niya. Kahit sabihin mo napapaligiran ka ng 100 abogado, kung ikaw pa rin naman yung masusunod kaysa sa 100. 'Di ba? Anong mangyayari? Wala din. 'Di ba? Sana maging bukas yung isip lang ni Senator Raffy. Makita niya yung mga pinapayo sa kanya na tama. Mabuksan yung utak niya. Hindi yung siya yung lagi. Hindi yung ako yung bida, hindi yung ako yung ano. Ang importante yung dapat yung makikinabang yung lahat. Sa tingin mo, mas babango yung pangalan niyan o hindi? Mas babango. Pero hanggat ganyan yung ginagawa niya, na ang sarili lang niya yung pinapakinggan niya, wala tayong magagawa dyan. Mababatikos ng tuloy-tuloy yan. Huwag kayong umasa na hanggat hindi din siya tumitigil sa sarili niyang sa sarili niyang amo yung sarili niya. Ang tawag ng iba doon, narcissist, 'di ba? Pagiging narcissist niya. 'Di ba? Hanggat hindi siya tumitigil doon, mga tao hindi rin titigil sa kanya sa pag-criticize. So dapat wag siya magalit, wag siya maging bayag si Huwag maging balat-bayag. 'Di ba? Kurubot. Buhay ng Pilipino! Nagkakagulo na sa mundo, pero eto pa rin. Idol nila. 'Di ba? Makinig kayo. Alam mo napapaligiran ka na ng maraming abogado no? Kung pabayaan mo silang magsalita ng yung bukal sa loob nila, nang hindi yung ikaw yung masusunod, siguro ang dami yung natulungan, lalo ang dami yung naipasa na batas. 'Di ba? Kesa naglalabi ka dahil ayaw mo makipagdebate, aralin mo na. Wala Anong gagawin natin? 'Di ba? Kayo mga kalapida, anong take nyo dito, 'di ba? Sa tingin ko, kung bakit nagkakaganito si Idol, kasi yung idol nila, 'di ba? Hindi ko naman idol si Raffy. Wala nga akong puon. Tapos biglang ang tawag dito, kung bakit nagkakaganito. 'Di ba? Yung sarili lang niya yung pinapakinggan niya, 'di ba? Imbis na pakinggan niya yung mga nasa paligid niya na nagsasabi na ng tama, wag naman. So yun lang mga kalapida. Sana may natutunan kayo, 'di ba? At bukas importanteng araw sa akin 'yan. Okay?
hanap pa tayo ng content kasi nakikita ko palupit na ng palupit yung nangyayari dito sa sa Middle East no. Hindi natin alam nag-i-start na yung World War 3 na pero ito yung mga topic natin no. So mga kalapida, maraming salamat. Don't forget to subscribe. Don't forget to like, syempre, and stop recording.